Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si retired Brigadier General Virgilio Garcia. Ako po ay miyembro ng Unified People's Initiative, yung pong tinatawag na UPI, at kami po ay maraming mga retirado na kasapi dito. Ilan lang po kaming lumalantad, at kami po ay suportado ng iba't ibang sektor ng ating society. Hindi lang po dito sa Metro Manila. Naisipan ko pong maglahad sa inyo dahil kanina napanood ko sa news item tungkol sa mga misleading statements ni Senator Tito Sotto at ni Congresswoman Laila De Lima. Sabi ko, mahirap pala pagka ang tinutuligsa mo maraming pera. Talagang kontrolado nila yung mainstream media, lahat ng pwedeng makarating sa taong bayan. Mabuti na lamang po ngayon masyado ng malawak ang ating social media at pwede nang maglahad ang mga maliliit na taong katulad natin para makarating sa ating mga kababayan. Kayo na po ang bahalang humusga pagkatapos kong magpaliwanag kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo. Ito pong si Senator Tito Sotto, hindi po ito abogado. So yung sinasabi po niyan, hindi po mahalaga sa akin dahil hindi nga po siya abogado at hindi niya naman kayang isustine yung malawakan, malalimang usapan ukol sa batas, lalo na yung ating saligang batas. Gusto niya yung abogado niya. Pwede kaming magtalo. Pwede kaming magpaliwanagan. Ito pong si Congresswoman Laila De Lima naman po, mababa po credibility nito sa akin kasi partisan ang comment yan palagi. One-sided. Doon lang po sa side nila. At hindi po yan nangingimi na magsabi na yung kanyang gustong ipaliwanag, kahit po ito ay malayo sa katotohanan. Sabi po niya, yung Supreme Court daw po, sa kaso ng Duterte versus House of Representatives, may overreach daw po. Ibig sabihin, lumagpas ang Korte Suprema sa kanyang jurisdiction at inamyendahan, binago ang pagkakasulat at ang kahulugan ng nakasulat sa saligang batas, lalo na doon sa usaping impeachment. Ganito po yung overreach, Senator De Lima. Nagtataka lang po ako. Ngayon, Congresswoman De Lima, nagsasabi kang may overreach ang Supreme Court. Bakit po nung panahon ng kaso ni Grace po, wala kang sinasabing overreach? Yun ang maliwanag na overreach dahil inamyendahan ninyo ang ibig sabihin ng natural-born citizen of the Philippines. Kaya po, napagkasunduan ng Korte Suprema, although kulang ang boto, na si Grace po ay pwedeng tumakbo bilang presidente. Hindi po kita nadinig na magsalita ng overreach. Hindi ko po nadinig na ikaw ay nagrereklamo na lumagpas ang Supreme Court sa kanilang nasasakupan. At binago po ninyo ang kahulugan ng natural-born Filipino. Ang natural-born Filipino po is one who is a Filipino by birth and does not have to do anything to perfect his or her Philippine citizenship. Si Grace po nung mag-reacquire ng Philippine citizenship niya, dahil naging Amerikana po yan under RA 9225, she had to execute so many, siguro mga 15 affidavits, maliban sa sumumpa at pumirma. Those are, yun yung, you don't have to perform anything. You signed, you swore, you signed several affidavits. That does not make you a natural-born Filipino. And therefore, nung time na yon, sobrang overreach ng Supreme Court, bakit po hindi ka kumikibo? Ngayon, ito pinapaliwanag lamang ng Supreme Court ang kahalagahan ng impeachment dahil ito ang kapangyarihan, ang remedy ng taong bayan para ipa-account ang accountable officers na matataas na opisyal ng ating gobyerno. Hindi po pinahirap, pinaliwanag, inayos. Paliwanag ko po sa inyo. So, Senator De Lima, please stop saying overreach.
Okay? Congresswoman De Lima. Sanay po ako dun sa datin, pero anyway, I'm referring to you, Congresswoman De Lima. Please stop misleading the people. Hindi po totoong nag-amend ang Supreme Court. Nilinaw po ang impeachment because impeachment is a very important remedy for the people against abusive, high-ranking government officials. Simulan po natin. Simulan po natin yung power ng Supreme Court sa Article 8, Judicial Department. Ano po? Nung araw po, Section 1 lamang, yung one paragraph ng Section 1 lamang ang meron, nung 1972 Constitution. Ang nakalagay lamang po doon, the judicial power shall be vested in one Supreme Court and in such lower courts as may be established by law. Nung panahon po kasi ni President Marcos Sr., yan, Marcos Sr., pagka po sumabat ang executive na political ito, wala nang magagawa ang ating judicial department. Dahil sinabi na nila that this is a political issue within the realm of the executive, not of the judicial department. So nung ginawa po yung 1987 Constitution, dinagdagan ng second paragraph precisely to address yung political issue na sinasabi dahil there are abuses committed by raising political issue. Dinagdagan po ng ganito. Judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies invoking rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of government. In other words, yung proseso, pwede ninyong abusuhin, at pag inabuso ninyo ang proseso within your realm, within the judicial department, pwedeng makialam ang hukuman para i-correct yung abuse. Ano po? So yun po yung karagdagan. Iyan po ang basihan doon sa pagpapaliwanag ng ating Korte Suprema sa kaso ng Duterte versus House of Representatives. Okay? Congressman De Lima. Ito, Article 11 on accountability. Sabi ng Article 11, para po malinawan ninyo, ano po? Kasi ito, sinasabi din nila sabi nila kasi sa Section 3, Paragraph 1, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Tama po. All cases of impeachment. Section 3, subparagraph 6, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Yan. Doon po sa House of Representatives, 1/3 para ma-initiate yung impeachment. Sa Senate po, para ma-find guilty yung respondent, kailangan po 2/3 vote ng Senate. So, at least 16. Ano po? So, ngayon, nasaan po yung overreach? Yung pong cases, ito po yung sinasabing sino po ba ang mga pwede ninyong filean ng impeachment case? Presidente, Vice Presidente, members of the Constitutional Commission, members of the Supreme Court, and the Ombudsman. Yung pong mga 5 matataas na opisyal na yon, may immunity po yun Kaya ito sila, pwede mong reklamo pag nagkaroon ng paglabag sa kanilang tungkulin while they are in office. Not before, but while, during their term. Kung kailan nagsimula hanggang sa present, pag may pag-aabuso, pailan mo ng impeachment. Sila yun. Yun po yung cases. Kaso ng Presidente, kaso ng Vice Presidente, kaso ng Constitutional Commission, kaso ng Supreme Court, members, kaso ng Ombudsman. Yung kasong yun, inyo po yun. Kayo ang pwedeng mag-initiate, kayo ang pwedeng mag-try. Lower house, upper house. But when it comes to the proceeding, the impeachment proceeding, that's another matter. Saklaw po yun ng Supreme Court
pwedeng makialam pag merong excess, pag merong pagkakamali. Katulad po, halimbawa, dito sa kaso ng Duterte versus House of Representatives, sabi ng Korte Suprema, yung inyong House Rules ng 19th Congress does not fall square with the constitutional requirements. Kasi po, kailangan yung House Rules tugma sa provision ng Constitution. Hindi nyo po pwedeng i-amend. Ang ibig sabihin, kahit po kayong gumagawa ng batas, Constitutional Convention po ang pwedeng gumawa o kaya as Constituent Assembly para pakialaman nyo ang provision ng Korte ng ating saligang batas. So, hindi nagpo-fall square yung inyong House Rules. Yung House Rules ng 19th Congress does not fall square with the constitutional provision dahil iniba nyo ang kahulugan ng initiation. So, dapat baguhin nyo yun. So, iyon yung sinabi ng Supreme Court. Yun po pwedeng gawin ng Supreme Court. Sabihin na hindi ugma. So, therefore, pwedeng pakialaman. Wala pong overreach. Ano po? So, maliwanag. Yung kaso, inyo yan, doon sa 5. Pero yung proceedings, pwedeng pakialaman pag may excess o hindi tugma. Pwedeng sabihin ng Korte Suprema, hindi po ugma. Okay. So, yun lang naman ang ginawa ng Korte Suprema sa House of Representatives, doon sa Duterte versus House of Representatives. Ano po? At saka, nilinaw po ng Korte Suprema. Ito po ang huwag nating kakalimutan. Ang impeachment po is an effective constitutional tool for accountability. For accountability. Ito po yung remedy ng taong bayan para panagutin ang mga matataas na opisyal natin. Alright? It may no longer be used. Actually, ang word ng Supreme Court, it may not be used for political persecution or retribution. In other words, impeachment lang po yan. Walang halong politika. Political process pero hindi dapat politikahin because ito ang kaisa-isang remedyo ng taong bayan para mapanagot ang mataas na opisyal ng ating bansa. Plain and simple, remedy of the people. Ano po? Yung impeachment. It is a remedy granted to the people in the Constitution against erring high-ranking officials for crimes committed while in office. Habang. Okay? Ngayon. Hindi noon. Okay? Because, ang basihan po nito, because public office is public trust. And therefore, impeachment must not be defeated by technicality. Ano po yung technicality? Yung 1-year bar. Malupit na technicality po. Parang kumbaga, tingin ko noon hanggang ngayon, ang focus natin nandun sa 1-year bar. How to defeat impeachment. Hindi po yung paano bigyan ng buhay saysay ang impeachment. Yan po ang ginawa ng ating Korte Suprema sa kaso ng Duterte versus House of Representatives. In Duterte versus House of Representatives, the Supreme Court ruled that initiation is still the act of filing followed by an action, and that is the referral to the House Committee on Justice. Ergo, pareho pa rin po. The 1-year bar rule will take effect. Kung tama. Okay. Pero nilinaw po ng Korte Suprema dahil ito nga po ay dapat yung exercise ay tama. Kaya sinasabi nilang pinahirap. Anyway, yung nuance approach po dapat is by the spirit, the intent and purpose of the law, not by the letter that kills. Ano po ba talaga ang hangarin? Bakit nagkaroon ng impeachment sa Constitution? Hindi po ba para panagutin yung mga opisyal na sinabi natin kanina kung sila ay may pagkakasala? Hindi po natin ito dapat hinahadlangan ng kung ano-anong technicality para hindi natin mapanagot. Kaya yun po yung sinasabi, it's a political process pero huwag niyong politikahin dahil kayong mga congressman, kayong mga senador, ang mandato ninyo para sa tao, para sa bayan. Hindi pang personal para kayo lang. You see? So, we go by the spirit of the constitutional provision, not merely by the letter that kills.
Yung intent and purpose. Okay. Ito ngayon. Yung mga pagbabago kaya sinabing pinahirap daw. Kung ang purpose mo ay mangwalang hiya, nahirahirapan ka talaga ngayon dahil hindi ka pwedeng mangwalang hiya using the impeachment. Mawalang galang na po, pero I'm using the language, strict language para lang po maliwanagan ng ating mga mamamayan, ating mga kababayan na hindi pwedeng gamitin pangwalang hiya. Hindi pwedeng gamitin panalbahe. Ano po? Kaya kung yan ang pakay mo, may hirapan ka talaga dahil inayos ng Korte Suprema. Ganito mo lamang yan pwedeng gawin. Ganito mo lamang yan pwedeng gamitin. Ang totoo po, pinalakas ng Korte Suprema ang kahulugan ng impeachment. Example, bakit po? Ang premise natin ganito ha. Ang impeachment po ay kang kaisa-isang pamamaraan ng taong bayan laban sa mga pang-aabuso ng malalakas na opisyal ng bansa. Such being the case, it should not be defeated by technicality of a one-year bar. So, depende po sa galing ng prosecution. Depende po sa galing ng prosecution, dapat ang ending, guilty or not guilty. Kung may kaso ka, at magaling ang prosecution, guilty. Kung may kaso ka, hindi magaling ang prosecution, not guilty. Pwedeng mangyari. Pero dapat po ang ending, guilty or not guilty. Hindi dahil sa one-year bar rule. Doon po tayo nakapokus we want to defeat the remedy. Hindi po natin dapat i-defeat yung remedy because yan lang po. Yan lang ang remedyo ng taong bayan para mapanagot at para yung inaakusahan makapagpaliwanag sa taong bayan, hindi po ako nagkasala. Para malinaw. Tuprang po. Remedyo ng tao, karapatan ng inaakusa na magpaliwanag, hindi po ako nagkasala. Para malinis niya yung kanyang pangalan. Bakit natin i-defeat? Bakit natin haharangin? Dapat po, padatingin natin hanggang sa kahuli-hulihan. Magpaliwanag ka. Ano po? Noong araw, bago yung Duterte versus House of Representatives, ang 4-page VIC o yung verified impeachment complaint is enough to defeat the remedy of the people. Ang ginagawa ni Attorney Lozano noon, unahan file siya agad. Does not matter whether that is complying in form and substance, doesn't matter because that is going to serve to bar the 1-year prescription, yung 1-year one-year bar rule. Okay? Noon po yun. Ngayon, considered as a sham complaint po yan. Ang epekto, kahit po yan ay ma-refer sa Committee on Justice and therefore na-initiate, yung initiation po will be nullified as well kasi wala pong 1-year bar rule na magte-take effect pag ang inyong VIC, ang inyong verified impeachment complaint is a sham. What is a sham complaint? It's just a complaint. It's just a narration of complaints. It's just a narration of allegations. Walang proof. Katulad ng 4-page po. With due respect to you, Attorney Reyes, that is a sham. Verified impeachment complaint. Hindi po yan dapat umabante. Kung nagkataon po na ikaw lamang ang nag-file, hindi ka nasundan ng Makabayan Block, kahit po yan initiated, the 1-year bar rule will not take effect because it is a sham complaint. Yan po ang isang pagbabago dun sa Duterte versus House. Mahirap po sa mga nangwawalang hiya. Okay? Ngayon, ang initiated na VIC o initiated verified impeachment complaint found to be complying in form but not in substance will trigger ang initiated na VIC found to be complying in form but not in substance will not trigger the application of the 1-year bar rule. Okay. Assume lang po. Yung sa Makabayan, mayroon po kasing allegations yun supported by documents. Example lang po, with all due respect. Kung yung pong complaint ng Makabayan, kasi supported naman, and therefore, informed, okay siya.
verified, may attachment, may allegation. So in form, lusot. Pero in substance, nakita nila, hindi naman ito kayang it's not sufficient to convict because the allegations and the attachments do not support each other. All right. So a VIC or a verified impeachment complaint that is found to be not complying in substance may not trigger the application of the 1-year bar rule kasi sabi ng Korte Suprema, yung verified impeachment complaint that you file must be enough to merit to support a conviction. In other words, yung totohanang reklamo lamang and not merely to defeat the action of the people due to technicality. So, yung pong reklamo na i-file ng Makabayan Black, kung yan po ay sufficiente ang allegation at ang supporting documents to prove the allegations malakas, dapat po yan tuloy-tuloy. Ngayong pagalingan na lamang po sa Senado ng abogado kung siya ay magiging guilty o hindi guilty. Yun po. Ngayon, the other side of it is, kung hindi po sufficient in substance, nung araw, that is already barred by the 1-year bar rule. Ngayon po, hindi. Because it must be sufficient, your allegations must be sufficient to merit a conviction. So yung pag dumating po sa punto na sinabi ng House Committee on Justice na the complaint filed by the Makabayan Black does not comply with substance, yung 1-year bar rule po hindi magte-take effect. Because hindi po yun yung totohanan na Okay. Noon sa impeachment yung panahon po ni BP Sara, yung sa impeachment laban kay BP Sara, hindi inaksyonan ng House yung first 3 verified impeachment complaint. Ang naging epekto po noon, na-dismiss yung kaso. Nag-take effect yung 1-year bar rule. Kasi hindi inaksyonan. Ganon din po ngayon, pag hindi nyo inaksyonan, ngayon, iba naman po. Ngayon, pag hindi itinuloy ng House yung proseso, tulad ng pangyayaring iyan, yung hindi inaksyonan, it will not trigger the application of the 1-year bar rule. Okay? Noon, yes. Ngayon, hindi. Pero, ngayon, ganun ang ginawa mo, pero nag-file ka nung third mode of filing impeachment complaint, yung by the House, that is going to work as a bar. Dahil nag-introduce ka ng bago. Okay? Ngayon, noon at ngayon, when in the process the right of the respondent to due process is violated, it will also not trigger the application of the 1-year bar rule. Okay? So, hindi po absolute, hindi po automatic. Because the court is giving the process a chance para makarating sa talagang paroroonan. Ano po? One last point. Dahil wala pong epektibong House Rules of Procedure in Impeachment Proceeding ang 20th Congress, when they referred the first 2 verified impeachment complaint, depektibo po yung proseso. Okay? Ang ginamit po nila yung House Rules ng 19th Congress. Yung House Rules ng 19th Congress, sinabi ng Supreme Court, defective. Okay. Bakit po ganon? Kasi ang sabi po ng Korte Suprema, ang kapangyarihan ng Kamara to initiate impeachment proceeding emanates from 2 foremost and fundamental authorities. Kasama po yun. And constitutional provision, mayroon po kasing proseso nakalagay doon. Pero yung po binibigyang buhay ng House Rules. See? So, there has to be that constitutional provision and the House Rules of the 20th Congress. Wala po kayo nung in-initiate nyo yung dalawa. Okay? House Rules of the Impeachment, House Rules of the 19th Congress po ang ginamit ng Kamara. Dapat po, itama nila dahil ang maling panimula,
might not trigger the application of the one-year bar rule dahil pwedeng maituring na grave abuse of discretion yung kawalan o kakulangan ng basihan yung pag-refer to the House Committee on Justice. Ano po basihan mo kung wala kang House rules? E di kulang, hindi po ba? E di meron kayong grave abuse of discretion. Okay. So, ulitin po ninyo. At saka yung dagdag ko lang po, yung Secretary General, you have no discretion. Ministerial po to accept. Kahit po ngayon, pag nag-file kami, it's ministerial. Whether that is endorsed or not, it is ministerial. Pag nag-file kami, limit there. Within a reasonable time, reasonable period of time, someone may come down and say, I am endorsing this. That's good. Hindi po kailangan na pag-submit sa inyo, merong endorsement agad. Having said that, hindi ko po sinasabing wala kaming endorser nung kami bumaba. Because precisely ayaw namin mangyari yung nangyari. Okay? So sana po, napaliwanag ko sa inyo na hindi po nag-exceed ang ating Korte Suprema sa kanilang jurisdiction. Wala pong inamyenda ang Korte Suprema. Binigyang buhay po ang impeachment, binigyang halaga, pinalakas ang kahulugan ng impeachment dahil ito po ang tinatawag nating people's complaint. Kayo na po ang humusga. Sino sa amin ang nagsasabi ng totoo? Maraming salamat po.